Magandang araw mga kabayan at kadepensa, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay pag-uusapan tayong tungkol sa ating depensa. Pilipinas tatapatan ang China sa West Philippine Sea, pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Sinisikap ng militar ng Pilipinas na maglagay ng maritime militia nito sa West Philippine Sea para palakasin ang presensya nito sa lugar. Ilang araw matapos gumamit ng water cannon ang Chinese Coast Guard sa isang resupply mission sa Ayungin Shoal, sumagot si AFP Chief of Staff General Romeo Bronner kung ang paglalagay ng armada ng militia ay bahagi ng mga plano ng Pilipinas kung saan ang China at Vietnam ay may sarili ding militia sa West Philippine Sea. Oo, ito ay bahagi ng aming mga plano, sabi ni Bronner sa isang komperensya ng balita sa punong tanggapan ng AFP Western Command sa Palawan. Sinabi ni Bronner na tinitingnan ng militar ang mga mangingisdang Pilipino bilang bahagi ng reserbang puwersa. Sinisikap din naming bumuo ng aming mga reservists na makakapag-operate sa dagat, sabi ni Bronner, and then of course, yung gusto natin yung mga fisher folks gawin din nating reservists at tuturuan natin sila kung paano sila makatutulong sa pagdepensa ng ating bansa. Dagdag niya, sinabi ng Westcom na na-monitor nito ang mahigit 400 dayuhang sasakyang pandagat sa West Philippine Sea noong Miyerkules. Sinabi ni Vice Admiral Alberto Carlos, commander ng AFP Western Command, na 85% ay Chinese ang nakita sa West Philippine Sea. Iyon lang ang lahat ng paglusob ng mga dayuhang barko sa West Philippine Sea, sabi ni Carlos. Ang Chinese Coast Guard noong weekend ay gumamit ng mga water cannon laban sa Philippine Coast Guard Fleet, na nasa resupply mission sa mga tropang Pilipino na nakatalaga sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ilang bansa sa pangunguna ng United States, Australia, Japan, at Canada ang nagpahayag ng suporta para sa Pilipinas at pinuna ang mga aksyon ng China, ang pinakahuli sa serye ng ilang naiulat na insidente ng panliligalig laban sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas ngayong taon. Sinabi ni Bronner na tinitingnan ng AFP ang deployment ng mas maraming maritime vessels at aircraft sa exclusive economic zone ng Pilipinas. We have plans to deploy more ships and even yung mga aircrafts natin para mabantayan natin yung ating EEZ, sabi ni Bronner. Hindi lang yung bantay dito but we really have to establish our presence in the area, ang labanan dito padimihan, dagdag pa niya. Sinabi ni Bronner na hindi makakasabay ang Pilipinas sa dami ng barko ng China at maging sa mga fishing vessel, pero tiyak, susubukan naming mag-deploy ng mas maraming barko at fishing vessels upang ma-establish namin ang aming presensya sa lugar. Dagdag niya pa, nabuo ito dahil naapektuhan ang resupply mission sa BRP Sierra Madre at sa mga aksyon ng Chinese Coast Guard. Hindi bababa sa sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., na ang muling supply ng ating AFP ay magiging kulang kung magtuloy-tuloy pa itong ginagawa ng China sa atin. Ang BRP Sierra Madre ay sumadsad sa Ayungin Shoal mula pa noong 1999. Ang barkong pinamamahalaan ng mahigit 100 Marines at mga mandaragat ay naging simbolo ng soberanya ng Pilipinas sa teritoryong malayo sa Pampang. Matatagpuan ang Ayungin sa layong 105.77 nautical miles mula sa pinakamalapit na lalawigan ng Pilipinas ng Palawan at bahagi ng exclusive economic zone ng bansa. Samantala ang Unmanned Aerial Vehicle o UAV ng ating gobyerno ay namataan na sa bahagi ng Palawan, matapos ang sinabi ng ating gobyerno na pagtitibayan pa nila ang pagbabantay sa West Philippine Sea. Ang bahagi ng Palawan ay isang lugar sa Pilipinas na nakaharap sa West Philippine Sea. Narito po ang video, panoorin po ninyo. Sa susunod ko pang video, pag-uusapan pa natin ang iba pang tungkol at balita sa ating hukbong sandatahan ng Pilipinas. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Pwede ka ring manalo ng pera or load dito kapag ikaw ay naging top fan nito at napili. Huwag mo na rin kalimutan mag-like,
share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po. Sir. Starboard back one. Dili. Ang balita ako ay Starboard stop. Speed. Speed sir, 0.7 knots sir, 0.8 knots sir. Pero ganun. Lagi nila. Pinapanggaan nila. Ganun ang style ng balita. Pero dilan para hindi mo na makakadinig yung usos na pala. Baka mag-fish.